mapagpalang araw at makasaysayang araw sa ating lahat, mga kapwa ko, Tadenyo at Kabayan. Pagbati mula sa Let's Go to Grow! Ito ay podcast talk show na kung saan pag-uusapan natin ang stress, buhay, at kung paano nga ba tayo mas magiging masaya. At kung ikaw ay stressed or overthinker o emotionally attached sa grades or like sa social media or sa isang tao, naku, para sa iyo ang video na to. Yes! Yes na, true ka dyan. Pero today's big question, eto na nga, can detachment make us happier? A few moments later. Ayan, nagbabalik tayo mga kapwa ko kabayan. May konting conflict lang na pinagdaanan ng mga nakshi. Pero ito na nga, mabalik tayo sa mga questions natin sa buhay, no? Ano nga ba ang detachment or attachment? Pero bago masagot ito, i-relate ko ito or i-relate natin ito sa Hinduism. Hinduism or Buddhism? Buddhism! Nako, sino kaya ang mga narinig natin boses? Ipakilala na natin siguro ito. Let's introduce our amazing guest and we have our representative for Hinduism. Haris? Saya Angie Aqua. So ngayon, para sa ating mga dalawang estudyante, ako siguro magbibigay ito ng mga lesson, no? Kasi talaga namang mga estudyante na may mga diin, may mga pulot tayong makukuha. So ipapakilala ko na nga, wag na lang. Ito na ipapakilala ko na ang dalawang estudyante na relate sa buhay ngayong taon, 2026. Pasok! Hi, my name is Daniela. Mahusay! Naman si Nathan Ichilo. Quick question lang ha. Stress ba kayo sa mga buhay nyo or sa grades nyo, sa mga social media? Meron ba kayong problema? Ako po. Your grades ko kasi nakasalala yung buhay ko sa grades. Ako naman, like sa social media. Ayan, yung mga narinig natin, iyan ang detachment. Ladies and gentlemen, ngayon, aalamin natin kung ano nga ba yung opinions naman ng ating mga experts. Ngayon, Nakshi, ano yung mga expert natin? Ano kayo yung mga opinions nila dito? Can you share our thoughts about Hinduism, Miss Julie Parajes? Kung ano ang detachment sa Hinduism na yun? Sa Hinduism, ang detachment ay tinatawag na vairagya. Hindi ito pagiging walang pakailam, kundi hindi pagkapit sa resulta. May concept din ang karma. Ang action natin ay may consequences, pero hindi dapat doon nakaangka ang happiness natin. Ayan, narinig nyo yun, mga kapwa namin Tadeyans o Tadenyo, na talagang hindi siya, hindi siya detachment or attachment or hindi siya walang pagiging pakialam, kundi mayroon pa rin, pero hindi siya nagpakapit sa resulta. Okay. So ikaw na, may follow-up question ka ba based sa mga narinig natin? May mga follow-up question ka ba? Wala naman. So ngayon, kung wala kang follow-up question, parang ako, may follow-up question ako na. Oh, good. Ito, based to sa ating netizen, nabasa ko lang. Ito, ang question ko para sa'yo, Nak, based sa nasabi mo, may nag-commento na netizen, hello sa'yo, Nakshi. Ito ang kanyang katanungan. So, pwede ka bang mangarap? Or pwede ka nga bang mangarap, pero hindi ka dapat masira? Mali yung basa mo eh. Ako O, naman. sige na. Pwede ka bang mangarap? Ano yung asa ng Ano yung comment mo? Okay, shout out sa'yo, boy number 1. Ito siya, ayan. So,
masisira kung hindi mo nakuha. Exactly. Do your duty, then let go of the outcome. Ayun. Oo. So, ayan ha, nakuha na ang sagot ng ating citizen. Audience impact natin. Ayan, so, ngayon, dadako na tayo sa real life application. Application nga ba? Tama, application ng Hinduism. Oo. Sa school, pag ginawa mo yung best mo, tapos hindi perfect, so attach half of your accent, not blame yourself. Ito, motto here. Perfect. Imomoto natin to, no? Motto Hashtag nyo, love yourself. Love yourself. Do your best. Not without. Kayo na bahala dyan. So, A few moments later. And now, let's move on to the third segment, which is Buddhism topic. sa guest block mo, nasa Buddhism na tayo. Topic! Pero ang question and concern ko lang dito is, ano naman ang detachment sa Buddhism? Sa Buddhism, ang suffering o dukha ay isang attachment. Ito ang second noble truth. Kapag masyado tayo nakatingin sa desire, mas masakit kapag iniwan or nawala. Over naman sa reaction. Pero wait, Hindi. Kasi ang puro ay love without attachment, care without control. Ganun pala. hashtag love yourself. Love yourself. So now, inililink mo natin to sa real life application. Application na naman paano bang mag-a-apply sa trabaho? Well, ito naman, tanda ko tayo sa totoong nangyayari sa totoong buhay, which is matitinig natin sa mula sa panig ni student number 2 that's Maiden Itlog. So, what's your thoughts? Sa relationship ko, kapag controlling, parehas kayong nasasaktan. So, detachment help us love. Ay, mahusay. Oo, mga estudyante. Oo, estudyante may diin. A few moments later. So, ipapasa ko na sa iyo ang kurot. Ayan. So, ito na nga ang segment number 4. Pero bago ang lahat, no? I-explain ko muna siya sa inyo. Pero babalik muna ako sa aking pwesto. Makapunta, no? So, eto na nga. Hingal ako doon, mahal. Eto na nga. Ang segment number 4 natin ay tinatawag na What If Game. So, sa What If Game na to ay isinagawa natin siya, no? Para may matutuhan pa rin sa bawat isa sa atin kahit laro siya. Kasi sa game na to, talagang makikita mo yung mga sagutan na may diin talaga. Nagtatakot. Go. Questions ka. Okay, may question ako para sa ating mga students here, pero unahin muna kita kasi atake ka dyan eh. Okay, para sa iyo, tungkol to sa akademiko edukasyon. Sabi mo nga kanina, may problema ka sa grades mo, sinusukat mo yung sarili mo sa grades mo. What if hindi mo sinukat sa work mo yung grades mo? Mas peaceful ako kasi siguro So yun naman, sa likes sa social media. Siguro mas maging totoo ako sa sarili. Buti na-realize nyo yan, natake sila. So, na-realize nila. Yes, na-realize nila ng mga estudyante natin kasi we are guided by our mga expert, no? Marami tayong mga natutuhan, no? Sa bawat segments, narinig natin ang mga kanilang idea. Ayan na nga, may problema na. Huwag naman sa lakotin na yun. Charot. Mga idea, opinions, at impormasyon na ibinahagi sa atin, no? So, para sa akin, i-summarize lang natin ang kanilang mga kasagutan. Go, So, Mir! yes, based sa sa sinabi ng ating student number 1, iniinulong ko may hamon pagdating sa edukasyon since tayo naman talaga mga kabataan ngayon ay talagang nasa-stress, no? Or Yung lahat kasi nasa-stress tayo, nagkakaroon tayo ng standards. So, na-attach tayo. So, paano nga ba natin ma-detach yung sarili natin sa attachment na yun? Pero pag detach natin yung sarili natin doon, alam natin kung paano tayo mag-detach, which is a good naman, good na way. So, sa likes naman, siguro, ngayon naman tayo mga kabataan, delikado
ating mga Hinduism at Buddhism thoughts. So, Ayan. bilang Hinduism representative or expert, ano ang masasabi mo ukol dito? Detachment equal responsibility without obsession. Ikaw naman, Buddhism. Detachment, freedom from suffering. At ako si Martin. So, makikita talaga natin ang mga differences, no? Magkaiba talaga sila, no? Paano ba natin masasabi magkaiba sila sa Magkaiba sila kasi ang approach, pero isa ang message. Pero ang happiness, nasa inner peace ng bawat tao. Ayan, correct. Kaya naman, magbabalik ho kami ulit sa another segments. Now, let's move on to the reflection round, which is dito natin marirealize o marereflect sa ating mga sarili kung tayo yung natutunan sa usapan ngayon. Okay? Let's start. Detachment was not to be too hard on myself. For me, letting go helped me breathe again. For me then, when desire fades, peace appears. For me, do your duty, trust the process. Mine is Tagalog kasi makabayan tayo dito. Hindi lahat ng dapat bitawan ay tayo. Minsan, dala nito ay kalayaan o freedom para sa ating mga sarili. Sa mundong laging sinasabing, kumapit ka. Hinduism at Buddhism remind us, sometimes letting go is how we grow. And detachment doesn't remove happiness. Ngayon, maraming salamat po sa pakikinig ng Let's go to grow! Hanggang sa muli, choose peace over pressure!